Napapansin nyo ba na parang nag-iba ng style si, ano no? Parang nag-iba ng estilo si PBBM. Ha? nitong mga nakaraang mga araw, mapapansin natin na iba yung kanyang estilo eh. Ha? Ano na siya? Hindi tulad nung dati na laging umiiwas sa pagsagot sa mga issue o kaya mga kabunyog, mga kababayan, hindi pumapalag. Parang ang dami na sa kanyang isyong binabato pero hindi siya pumapalag. Pero itong mga huling linggong itong mga nakaraang linggo, napansin ko napapadalas ang kanyang press con. Halos araw-araw, kung hindi man press con, may video siya na reaksyon o sa mga nangyayari. Napansin nyo rin ba yan, mga kabunyog, mga kababayan? Ano ito eh. Pero ano naman ito, maganda ito. Kasi lalo na ngayong sitwasyong ito na marami ang issue laban sa kanya, binabato sa kanya, sa administrasyon, dapat talaga masagot ang mga issue na yan. Mayroon namang tagapagsalita ang Malacanang, si Yusek Claire Castro. Pero siyempre mas maganda yung mga issue na direktang tungkol sa kanya, lalo na o sa kanyang sa first family, ay sagutin niya. Kaya medyo maganda itong itong nakaraang mga araw. Ang pinakahuli, halimbawa, yung kanina lang, sabi niya, binablockmail siya ng abogado, lumapit daw sa kanila. Hindi natin alam kung sa kanya or sa mga tao ng gobyerno. Binablockmail daw ng abogado ni Saldico. Ang abogado ni Saldico, si Atty. Roy Rondain. Binablockmail daw na itigil ititigil daw yung pag-post ng mga videos ni Saldico, mga videos na inaatake siya, ang first family at ang administrasyon. Pero kapalit doon, wag daw ikakansila ang passport ni Saldico. Kaya napansin niyo ba yon? Mga kabunyog? Sabi ni PBBM, binablockmail sila ng abogado ni Saldico. Parang pinaabot na ang offer daw ni Saldico, hindi na magpo-post ng mga videos na umaatake sa pamilya ni PBBM at sa administrasyon. Pero wag daw i-cancel ang passport. Ang sagot ni PBBM, matindi Ang sabi ni PBBM, pumalag. Hindi kami hindi kami madadala sa mga pambablockmail nyo, Saldico. Pinangalanan talaga si Saldico eh. Sabi ni PBBM, we don't negotiate. We don't negotiate with criminals. At saka, tandaan mo, Saldico, kahit anong gawin mo, makakansila ang passport mo. Yan yung Kaya, mga kabunyog, mga kabayan, medyo yung mga salita na yan ni PBBM, medyo pumapalag na. Siguro, napipiko na rin, napupuno na ang salop. Sabi ni Nympha Pitalgo, ayan, puno na ang salop. At saka kahit dun sa kanyang kapatid, nung tinanong siya, kung dating PBBM ang sagot niyan, sorry, ayaw kong mag-comment dyan sa bagay na yan, kasi family matter namin yan. Yung tungkol sa ginawa sa kanya ni Ivy. Pero hindi, sinagot niya. Ang sabi ni PBBM, worried na nga kami sa kapatid ko kasi parang hindi the lady that you saw talking in PV was not my sister. Hindi niya raw hindi niya raw kapatid. Yung nagsalita nung rally nung November 17 sa INC. Medyo mabigat yung napatama kay Ivy. Kaya nitong mga huling saka siya na yung nag-a-update. Siya na yung nag-a-update sa publiko tungkol sa ano namang nangyayari dito sa itong kampanyang ito laban sa korupsyon. Siya na mismo, pinapakita niya na may nangyayari. Medyo medyo maganda yung development na yan. Hindi yung dati kasi panay iwas. Kung makagip man siya ng bidyat, ini-interview man lang siya ng bidyat, napakatipid ng sagot niya, napakatipid ng reaksyon niya, yung dati. Pero ngayon, medyo mahaba-haba na at saka direkta sinasagot niya yung issue. At medyo may patama. Medyo may patama, pumapalag. Yan, tama yan. Kasi hindi pwedeng napaka-general yung mga denials.
Ano? Hindi pwede yung sasabihin na ano, minsan kasi ang mga sagot, general, ano? Hindi. Kailangan dito, ano talaga, bawat iba to na issue, sagutin. Actually, nung ano nga, itong si Saldico, ano na mukhang napipiko na si PBBM dito kay Saldico. Maganda nga kung lahat na, ito yung mga nire-raise na issues ni Saldico, sinasagot niya. Kahit ano, pero maganda rin yung bira niya kay Saldico. Sabi niya, umuwi ka dito. Umuwi ka dito para patas tayo. Ang dami mong sinasabi, tago ka ng tago. Hindi patas yan. Kumbaga, ang inaano niya, umuwi si Saldico, sasagutin niya ang mga isyong binabato nito. Para patas daw. Kaya anyway, mga kabunyog, mga kaubayan, medyo maganda itong itong nagiging ngayon ni PBBM. Siguro na ano niya rin, na ito siguro yung napag-usapan nila ng mga advisors niya na apektado na rin talaga kasi yung trust rating at performance rating ng presidente. Siyempre, sa mga nangyayaring ito, hindi pwedeng hindi siya makita, marinig ng mga tao. Yung dati kasi ang approach ng presidente, wag nang sagutin yung mga issue na yan. Wag na. Baliwalain lang yan. Ang importante, trabaho lang. May ganun silang approach dati. May ganun siyang approach na parang pag pinakita na ang presidente ay nagtatrabaho, ang ginagawa naman, umiikot sa iba't ibang lugar ng Pilipinas, nagbibigay ng mga programa sa iba-ibang lugar ng Pilipinas. Kung ang presidente ay nagtatrabaho, ano na yan? Mas maganda yan. Kahit wag nang sagutin yung mga issue, baliwalain na lang yan. Trabaho na lang. Hindi rin tama yun Hindi rin tama yun. Ano yun parang ang advice siguro ng mga advisors niya dati, i-ignore yung mga issue, hayaan lang yan. Huwag i-dignify yung mga issue na yan. Pagkatapos, gawin na lang ang trabaho. Trabaho lang ng trabaho. Hindi rin tama yun. Hindi rin tama yun. Kaya ito, napapansin ko lang. Ewan ko, napansin nyo rin ba yan, mga kabunyog, mga kaubayan? May ganun na nangyari. Positive yan. Hindi rin kasi magandang lagi na lang si Yussi Claire Castro. Si Yussi Claire Castro pa naman, may pagka may pagka, siyempre, mardagulan ng style noon. Tsaka, pag mga tulad niyan, mga masyadong personal sa presidente yung mga issue, siya talaga yung inaatake, maganda, presidente rin mismo ang sumagot. Maganda, presidente. Hindi naman kailangan na, tulad ng panahon ni Duterte na bastos na. Hindi naman kailangan mahahaba ang mga niya. Mas importante lang, ang mga isyong patungkol talaga sa kanya, sagutin niya. Tama yun. Maganda itong nangyayari ngayon. Kasabay siyempre niyan, tuloy-tuloy lang yung dati niyang ginagawa. Yung trabaho, tama naman yun.